Hi, Cupcakes! Can you guess the movie with this line? Ma, ganda! Ma, talino! Ma, sipag! Pero higit sa lahat, ma, pagmahal! Drop your answers in the comments. Winners will receive a very, very special gift. I can't wait for you all to see my wax figure twin at Madame Tussauds Hong Kong. Breaking news! Nabuhay muli ang Kath din mga kasembreros nang binitawan ulit or sinabi ni Kath mga kasembreros kagabi yung linya niya sa Hello Love Goodbye na mga kasembreros. So ito po ay unahin ko na nga to, no? Pero yung mga items natin ay director si Alden Richards, tapos may bagong endorsement, no? Or shoot mga kasembreros si Kath mga kasembreros. So yan at may pang items sa vlog nito. Unahin ko to, sobrang nakaka-good vibes ito mga kasembreros. Nabuhay muli ang Kath Dinatics dahil dito sa sinabi ni Kath nga mga kasembreros para sa kanyang Madame Tussauds mga kasembreros, na kung saan ay sinabi niya yung linya ni Joy sa Hello Love Goodbye na parang ano ito, sabi niya parang kanyo guess the movie sa linya na ito, no? Ma, sabi niya, ma, ganda, ma, talino, ma, sipag, at pero higit sa lahat, ma, pagmahal, sabing ganoon mga kasembreros. So, parang ano pala to, ginawa nilang trivia. Tapos, yung makakahula ng movie na iyon, alam natin na Hello Love Goodbye of course, ay tanggap sila ng meet, no? Mamamit nila mga kasembreros na yun yung reward nila ay mamimit nila si Kath mga kasembreros at saka yung wax figure niya na okay, sa Manila pala yung unveiling mga kasembreros. Grabe, no? So yung unveiling hindi pala sa Hong Kong. Pero sabi dito unveiling sa Manila daw mga kasembreros. So sa Hong Kong talaga siya mga kasembreros. Yung meet and greet pala niya sa mga hula dun sa movie na linya na sinabi nga niya mga kasembreros na ma, talino, ma, sipag, ma, pagmahal mga kasi alam natin na Hello Love Goodbye. So yung mechanics ng contest na ito ay nagsimula na siya kahapon, no, June 22, 2026 until June 25, 2026, no, 17. So 5 p.m. So 5 p.m. Hong Kong time, 5 p.m. Hong Kong time sa June 25. So parang June 22, 2026, 5 p.m. nagsimula. Tapos June 25, 2026, 5 p.m. naman magtatapos mga kasembreros. So comment your answer with the hashtag Catherine Shines at the Madame Tussauds Hong Kong and tag one friend. Like this post on Instagram and Facebook and follow the official Facebook and Instagram account of Madame Tussauds Hong Kong. So ito pala siya, no? Nakakatuwa ito mga kasembreros. Sabi ko, grabe ha. Talagang na-recall, no? At saka nabuhay muli ang mga Kath Dinatics kagaya natin na talagang tao dito, yung linya pa nila ni Joy and Ethan sa Hello Love Goodbye ang kanyang sinabi dito mga kasembreros. So nakakatuwa, no? Plus points ka sa akin ngayon, Catherine. De, joke lang po mga kasembreros, pinapatawa ko lamang po kayo. Tapos yun, hindi pa ako makikita over dito na sobrang saya ko. Sobrang saya natin kasi talagang na-recall at naalala ni Kath of course, no, ang Hello Love Goodbye. At si Alden of course, hindi pwedeng hindi malala ito mga customers. Although please shoot ito. Ito pa yung ginawa nila dati pa itong Madame Tussauds, no, mga kasembreros. Pero iyon, talaga nakakatuwa lang siya at nakaka-good vibes at nakaka-refresh ng Kath Den Tandem mga kasembreros. So nakaka-good vibes. Tapos yun, another major item tayo. Si Kath, parang nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng endorsement na pictures mga kasembreros dito. Dalawang pictures ang shinare dito mga kasembreros parang naka light yellow, no, si Kath dito mga kasembreros. Tapos may kasama siyang isang lalaki. Tapos yun, yung maramihan na sila mga kasembreros. So dalawang pictures ang shinare dito. Parang may ginagawa silang parang may ginagawa silang shoot, no, something like that mga kasembreros. So parang pero hindi ko alam kung ano kasi yung suot niya dito na itong light yellow
ay parang pamilyar sa Mali Magic Sarap, no? Mga pero palagay ko iba naman ito, mga kasembreros. Bagong shoot ito. Parang nung nakarang araw pa nila to na shoot or kahapon, kasi na-post na nito ni Naybara Lopez. Pero nakita ko yung mismong tawag dito, original poster nito, mga kasembreros, sa Facebook. Parang nagpasalamat siya na may dumaan pa. Parang nagkaroon ng photo opportunity yung mga fans din dito, no, at saka part ng production team na makapapapicture kay Phenomenal Box Office Cinema Queen kahit saglit, no. Malaking bagay na kasi sa mga fans na kagaya natin, yung konting time ng ating hinahangaan ay talagang malaking bagay na para sa atin, mga kasembreros. Tapos, may isang na-recall din niya ang cast din, mga kasembreros. So, dito ay shinare niya yung picture ni na Joy and Ethan, mga kasembreros, during Hello Love Again naman ito, no? Na kung saan ay nagsushoot sina Kath and Alden ng Hello. Parang parang isang eksena din doon sa Hello Love Again, mga kasembreros. So, nakakatuwa lang, no? Kasi talagang hindi mamatay-matay, mga kasembreros, ang Kath. So, ito yung time natin na parang nasa camping o parang nagka-camping sila, mga kasembreros. So, ni Joy, si Mr. and Mrs. Del Rosario, no, Mr. and Mrs. Joy and Ethan Del Rosario, mga kasembreros. So, nagka-camping sila, no. So, talagang hindi mamatay-matay ang dito, ang Kathleen Nation or Kathleenatics, mga kasembreros. So, post ito ni Joycelyn Natalie one day ago. Catherine Bernard na Richards, Hello Love Again. Daming likes, so 367 one day ago niya palang pinost, mga kasembreros. Tapos si Alden naman, may bago siyang post sa Instagram. Pinost niya yung teaser ng Love Siargao, kasi 3 days to go, mga kasembreros, ay available na ito sa View Philippines, no. Itong Love Siargao, mga kasembreros. So, yung teaser na pinost niya dito ay yung 15-second video or teaser nila ni na Joy and Cara and Jao, mga kasembreros. So, 5 days. Ang sabi dito ay 5 days to go. Pero ito of course ay parang advance, no? 3 days to go na lang kasi 23 na tayo ngayon, mga kasembreros. So, parang araw-araw sila nagka-countdown actually. Na yung kay Alden dito sa Instagram niya kanina ay of course parang palapit na ng palapit, no, yung kanilang Love Siargao na dito na series. Tapos ayun, Director Alden. Bakit ko nasabing Director Alden? Kasi parang may isang eksena doon sa may Negros na ganap ni Alden na kung saan ay parang humahawak siya ng camera, no, at saka tripod, mga kasembreros. So, kasama dito si Laysam na nakaupo sa kanyang tabi na may hawak din na camera. Magaling dito mag-camera si si Laysam, mga kasembreros. Na kung saan ay alam natin of course, no, na sobrang close nilang ito. Hindi naman ito nakapagtataka kasi alam natin si Alden ay may experience, no, sa pagiging direktor. So, hindi nakapagtataka na minsan ay hawak siya ng camera, titingin sa mga anggulo and so on, mga kasembreros. So, si Direk Alden, si Direk Alex Roman, no, sa kanyang Out of Order, mga kasembreros. Tapos, next item natin, nakakatuwa ito, mga kasembreros. Party nito ng ni Kath, no, sabi ni Ma'am Donna May Landicho. Daming likes, so 11 hours ago, 207. Catherine Bernardo, busy for endorsement and taping. So, parang confirmation ito, no, nung ng kanyang endorsement na ginawa, mga kasembreros, doon sa kanina natin. Tapos 7 hours ago, si Jason Starr, say present Kath then fan, sabi dito. So si Jason na sobrang sobrang solid Kathleenatic. Ito RJ Micos, ang kulit ito, no? Kathleen Forever, no? Pinost na dito si Kathleen Alden. 8 hours ago ito, ha, mga kasembreros. So, bago lang din. Sina Kathleen Alden, no? Si Alden may hawak na phone, tapos si Kath naman
ay may hawak na inumin, no, doon sa IV clinic yata ito, mga kasambreros. Tapos si Alden, yung compilation ng kanyang picture doon sa ganap niya sa may Negros, mga kasambreros, no, sa saan nga yun, basta yung charity or foundation na pinuntahan niya, mga kasambreros, ay parang pinost na isang admin, no, kinumpal niya yung suot dito ni Tisoy. So nagbihis pala siya dito, parehong white siya yung kanyang damit, pero yung isa t-shirt, yung isa naman polo shirt, mga kasambreros. So meron siyang collar or dito or kwelyo, mga kasambreros. So sobrang igop, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasambreros. Tapos Bernardo family, no, pinost ito ng Kathden fans page. Happy Father's Day 15 hours ago. Ibang post naman ito, mga kasambreros. 15 hours ago. Happy Father's Day to your father, Miss Catherine Bernardo official. God bless. So daming likes, 147 reactions, mga kasambreros. So ito po ay dito pinost ng isang admin ng Kathden, mga kasambreros. So naka-pink, no, sina Daddy at saka si Mami Min, mga kasambreros, ni dito ni Kath, no. Tapos of course alam natin na sobrang mahal na mahal ni Phenomenal Box Office Cinema Queen ang kanyang parents. And of course ang parents ni dito ni Kath, mga kasambreros. So mahal niya rin or mahal din siya, mga kasambreros. Tapos next item natin, ito ang akala ng ilan, si Kath ito, mga kasambreros, no, na spotted sa Makati City sa Power Plant Mall. So ito po ay naka-white siya dito, tapos parang naka-glasses. Sa unang tingin kasi, no, parang si Kath talaga siya sa malayuan, pero ito po ay si Nadine Lustre, no, mga kasambreros. So naka-glasses din kasi So minsan kasi ay naka-glasses din si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Kagaya ng event nga niya, no, nang ganap nila kay Dr. Ivy no nakaraan, na ay update na rin natin, mga kasambreros. So parang dito parang para siyang minsan na napagkakamalang si Kath, mga kasambreros, sa unang tingin. Pero pag na-focusan natin at saka alam natin na dito nakilala natin siya, si Kath, mga kasambreros, as she is, ay hindi po ito si Kath, no. Kasama yata ni Nadine dito yung kanyang fiancé, no, na si dito na si Doctor si Christoph Barrio, mga kasambreros, or Barrios, something like that, mga kasambreros. So sa Makati Makati Power Plant Mall, mga kasambreros, si Nadine dito. So spotted sila na mag-boyfriend. Tapos nakalimutan ko, mga kasambreros, yung details dun sa may pictures na shinare natin about sa endorsement shoot ni Kath kanina. Ito pala yung caption niya, no, posted ng, ayaw kasi mag-open kanina ito ay posted ng DDK Bistro. The universe surprised us with a celebrity client. An off-site catering for the video and photo shot or photo shoot of Miss Catherine Bernardo. From preparation time started 3 a.m. Grabe, no? Alas 3 ng umaga, capping the day at 10 p.m. Grabe. With a humble and grateful heart from me and from our entire team. Thank you, Lord, for all the love and graces. So grabe, no? 154 reactions ito, mga kasambreros, So grabe, alas 3 ng umaga. Yung catering nagsimula ng alas 3 ng umaga hanggang sa alas 10 ng gabi. So grabe, ibang klase, mga kasambreros, no? Ganun, diba, pag catering, no, sobrang nakapagod kayo yung catering na trabaho, mga kasambreros. Kaya huwag nating ismulin, no, yung kunwari yung mga event, tapos yung mga nagki-cater, talagang grabe rin yung kanilang trabaho. Kumaga pa puyat, pagod, no, mga kasambreros. So yun po. Tapos last item natin, of course, na yung dalangin or prayer ni Soiti, no, for today, mga kasambreros. Sabi niya dito, Dear God, thank you that you are faithful even when I stumble and fall short. You never turn away. You remind me that forgiveness is always available when I come to you with honesty and humility. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness. That's 1 John chapter 1 verse 9. Help me to walk in the forgiveness today, free from shame and filled with gratitude. Teach me to extend the shame and grace to others that you continually extend to me. Let my life reflect your mercy and remind me that nothing can separate me from your love. In Jesus' name, Amen. So, amen and amen, no? Talagang pinaka-importante ito sa lahat, mga kasambreros, no? Yung, tawag dito, yung pag-ibig ng Diyos at saka yung kanyang awa. At ang grasya ay maghari sa ating buhay at tahanan. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. Wala naman tayong i-play na videos, no? Kasi napakinggan naman ninyo. So yun, we are definitely happy, no? Kasi nga nagkabuhay muli ang Kathden, mga kasambreros, or ang Kathden Attics. So yun po, pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Napaka-relevant po ng Word of God na ito, mga kasambreros. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Mas Nakakalugod sa Diyos. Proverbs chapter 21 verse 3, to do what is right and good and fair is more pleasing to the Lord than gifts given on the altar in worship. So napakaganda ito, mga kasambreros. There is a comparison, no? Na sinasabi dito si Haring Solomon, mga kasambreros. Sa ating buhay, may mga compromises, no? Tayo minsan, mga kasambreros, na ito yung gusto kong gawin pero meron pa dapat na mas mahalaga. Na parang ganun ba, napakahalaga ng prioritization sa buhay. Especially kapag nasa 20s ka na, 30s ka na, mga kasambreros, talagang, ano yung unahin ko? Ito ba o ito? So may options ka na dapat na ginagawa, mga kasambreros. So ano yung unahin kong tapusin? Ano yung una kong gawin? Ito ba o ito? So ganun siya, mga kasambreros. It's really important kasi yung prioritization sa buhay. Kasi nagkakaroon tayo ng organized na output. Kasi kapag organized yung ating steps, no, unang-una sa lahat, parang step 1, organized ka. Step 2, organized ka. So nagkakaroon din tayo ng productive na output or outcome, mga kasambreros. So whereas kapag hindi ka organized magtrabaho, mga kasambreros, so nagkakaroon ka ng output na parang hindi siya ganong beneficial or better, mga kasambreros. Kaya Sir Alden, di ba? Sobrang very sequential at very order magtrabaho sina Alden. That is why marami sila nagagawa. And at the same time ay excellent yung kanilang mga output, mga kasambreros. So ganun siya. And we cannot bargain, especially kapag usapang word ni Lord na ito, mga kasambreros. So marami kasi ang nagba-bargain, no? Parang kino-compromise nila, parang tinitaken for granted nila, mga kasambreros, yung gawain ni Lord over dun sa gawain nila na personal, mga kasambreros. Kunwari, gagala muna sila, mamaya na ako, or hindi na muna ako mag-Biblia, hindi na muna ako mag-Bible study, hindi na muna ako mananalangin, hindi muna ako gagawa ng ministry and so on, no? Parang unahin nila yung gusto nila, mga kasambreros. That's compromising. And dito ko na-realize na grabe pala, no? Parang Judas pala tayo dun sa mga part na ginagawa natin na, sorry po sa term, di ba si Judas Iscariot ay binenta niya si Lord Jesus Christ ng 30 pieces of silver. So parang pinagkanulo natin, parang binibenta natin si Lord Jesus Christ sa ganoon kapag pinagpapalit natin siya sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Parang inuuna natin ba na, kunwari kasi dapat magkaroon tayo ng, di ba, lifestyle na dapat natin yung mag-Bible study. So, wag natin dapat i-skip yun, mga kasambreros, kasi para tayong nag-skip din ng pagkain. So, kunwari na isang araw hindi ka kumain, so ano mangyayari sa'yo? Di ba, manghihina ka talaga, mga kasambreros. So, dito, kahit nga lang isang meal, di ba, kunwari hindi ka magtatanghalian or hindi ka magdi-dinner, so talagang manghihina ka. At saka mafe-feel mo talaga yung kakulangan, mga kasambreros, kapag tayo po ay hindi kumakain sa ating tamang oras na pagkain, o hindi talaga tayo kakain, mga kasambreros, sa ilang meals. So talagang yan, talagang talagang may epekto sa atin, mga kasambreros. So hindi lang kasi natin yung tao lang kasi hindi natin ma-feel gaano yung
yung burden, yung hirap, yung sakit, yung pagod, yung kakulangan kung hindi tayo nagbibliya. No, kung hindi po tayo mananampalataya. Pero kapag faithful believer tayo ni Lord Jesus Christ, matagal na tayong mananampalataya ni Kristo, may kulang talaga, no? Para tayong nag-skip nga ng pagkain kapag hindi tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, mga kasembreros. So dito, no, sabi ni Haring Solomon na to do what is right and good and fair, no? Kumbaga pa, mas mahalaga ang justice, mas mahalaga yung pagiging patas, mas mahalaga yung pagiging mabuti, mga kasembreros, over doon sa mga regalo or mga offerings na binibigay. Kasi di ba, nung mga nakaraang or nung sa Old Testament pa, nung hindi pa dumating si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, ay yung mga tao po ay kapag nagkakasala, kapag kailangan ng peace, kapag kailangan ng na madinig ang prayer nila, for example, so nagdadala sila ng offering, ng gifts or regalo, mga kasama sa altar ng bahay-sambahan. So, which is definitely hindi nito nangyari, no? May mga mangilan-ngilan naman siguro, mga kasamaros, ngayon sa ating society, sa ibang mga simbahan na ginagawa ito, na nagdadala sila ng offerings, na mga kung ano naman dyan, na pagkain, for example, sa mga pastors and sa simbahan, sa mga pari, for example, talagang yung mga members nagdadala ng saging, nagdadala ng kung ano-ano, mga kasembreros na pwede nilang maibigay or may offer. So, ganoon po siya, mga kasembreros, no? So, which is, ngayon, sabi dito, mas mahalaga kasi aanhin mo naman yung mga regalo, aanhin mo naman yung mga pagkain, aanhin mo naman yung mga binibigyan mo sa simbahan kung ikaw naman ay madaya, no, mga kasembreros. Kung ikaw naman ay masama, kung ikaw naman ay hindi ka gumagawa ng patas sa iyong kapwa-tao, naapakan mo yung kanilang dangal, yung kanilang karapatan, for example. So, ganun ba, no? May injustice na nangyayari, mga kasembreros. So, sinasabi ni Haring Solomon dito na mas mahalaga, no, ito yung mas nakakalugod sa Diyos. Yung gumawa kayo ng tama, ng katarungan, gumawa kayo ng mabuti, gumawa kayo ng patas. Mamuhay kayo ng patas, gumagawa ng mabuti. And so ito po yung gusto ng Panginoon na mas gawin natin, mga kasembreros. So, aanhin mo naman yung regalo, kunwari sa anak mo or sa asawa mo, kung binubugbog mo naman sila, no? Parang ganoon, mga kasembreros ba, no? So, ito po yung gusto na mangyari, mga kasembreros, ni Haring Solomon at ni Lord, of course, sa atin. When we look at Proverbs chapter 21 verse 3, we see a clear and profound message woven through its words. This verse speaks about the importance of justice and righteousness rather than the mere act of sacrifice. So, yun siya, sacrifice ang term din, mga customers, na pag binibigay ko sa altar, sa pastor, sa pari, for example. So, in ancient times, people often thought that offering sacrifices could win God's favor, ignoring the need for genuine moral behavior. So, parang yung standard ng ng isang society. No, kunwari, yung isang barangay, for example, namimigay sila ng ayuda, okay? Namimigay sila ng mga ng mga pera, for example, sa tao, pero may mga karapatan pa rin yung mga tao na inaapakan. Kunwari, inanakawan pa rin yung mga tao. Kunwari, yung mga rights and privileges ng mga tao ay inaagaw pa rin ng mga namumuno rito. So, useless siya, mga kasembreros. So, tumutulong ka at the same time, inapakan mo rin yung dignidad, yung moralidad, mga kasembreros, ng taong inyong nasasakupan. So, definitely, hindi siya tama, no? At hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoon. This verse teaches us that our actions, particularly those that promote fairness and integrity, hold more weight than just rituals or acts of worship. So, ganun siya. We must reflect on what it means to truly serve God. It is not only about attending church or participating in religious practices, but it goes much deeper into how we treat others and live our lives daily. So, ganon siya, mga kasembreros, no? Kunwari ganito, nagsiserve ka sa simbahan or nagba-Bible study ka or ito, nanalangin ka sa Panginoon, tapos ay hindi ka gumagawa ng hindi mo tinatrato na maayos yung ibang tao. So parang, yes, alam mong nabasa mo yung Biblia, pero you don't apply the Holy Bible. So ganon siya, mga kasembreros. So, useless yung pagbabasa natin ng Biblia, yung panalangin natin, if we don't follow, if we don't obey
what's in the Holy Bible, mga kasembreros, na yan, sasabi ni Lord na mahalin natin ang ating kapwa-tao, kaya nating sarili, mahal natin ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapitbahay, ang ating kapwa-tao, kagaya natin yung sarili. So, sinusunod mo yung unang utos, pero hindi mo ginagawa yung pangalawang utos. So, useless din siya, mga kasi. So, you cannot say that you only love God and hate people, no? So, hindi rin po pwedeng you only love people and you hate God, no? Wala kang panahon sa Kanya and so on. So, dapat, ginagawa natin yung unang utos, pero yung pangalawa naman ay ginagawa din po natin. We don't neglect the second commandment, the second greatest commandment, mga kasembreros. So, ganun po siya. We must reflect on what it means to truly serve God. So, tunay talaga na pagsamba at saka paglilingkod sa Panginoon, mga kasembreros. It is not only about attending church, or sa kagaya ng sabi natin kanina na kahit magsimba man tayo, kahit araw-araw tayo nasa simbahan, kung hindi naman natin na minamahal ang ating kapwa-tao, or we don't have time to God, mga kasembreros, ay useless din po ang lahat-lahat. We learned the importance of choosing justice over empathy rituals. It's easy to go to church, sing songs, and participate in religious activities, yet fail to live out the principles we profess. Sensya na madali lang gawin, kumanta sa simbahan, umawit para sa Panginoon, manalangin para sa Panginoon, tapos hindi naman natin isa sa pamuhay kung anong turo talaga ni Lord Jesus Christ sa Biblia, no? So useless din po siya, mga kasunod. Hindi po siya nakakalugod sa harapan ng Panginoon. So God seeks those who genuinely embody these values in their communities. This challenges us to ask ourselves, are we honoring God in our daily interactions, or are we just going through the motions? So ang tanong dito ay nalulugod ba ang Diyos, no? At saka natutuwa ba ang ibang tao sa ating buhay, no? How we treat them really matters to God. So wag natin isipin na kami lang tama. So, hindi po pwedeng, wag natin isipin na, nakabibli na ako, nagbabasa na ako ng salita ng Panginoon, nananalangin ako, tapos, yun lang, no? Dapat hindi doon nagtatapos. So, there is an application, no? Yun nga, no? Mahal natin ating Panginoon ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao, maybe ang ating magulang, asawa, anak, kapatid, kapitbahay, katrabaho, or so on, mga kasembreros. So, ganun po siya, classmates, for example. So, ganun po yung tamang application, okay, ng salita ng Panginoon. And that's wisdom, no? Kasi kina-apply natin yung ating natutunan, mga kasembreros. So, ganun po siya. Sa final thought natin, Proverbs 21 verse 3 serves as a poignant reminder that our faith must express itself through justice and righteousness, not merely, hindi lamang sa ating mga religious observance. So, seremonya, ritual sa simbahan, pero pagdating sa bahay ay ang ugali ay sorry po. So, pero ganun po siya, no? Dapat, kung tayo ay banal na tunay, mga kasembreros, at saka kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at sa tao. Alright? Sinama po sa ating Word of God, ha? Nakapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. And of course, no, yung pagmamahal natin at paggawa ng tama, what is right, what is good, and fair or patas, mga kasombrero, sa ating kapwa-tao. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombrero, and paalam po.